Sa nakaraan nga ng ating kwento ay sinabi ni Shu na banggitin ni Zuan, ang lahat ng impormasyong alam niya patungkol sa lugar o daigdig na ito. At unang ang sinabi ni Zuan ang mga nalaman niya patungkol sa Forbidden Area umano, at ang mga nasa lugar na ito ay ang may pinakamatataas na awtoridad sa mundong ito. Ang Forbidden Area na sinabi ni Zuan ay binubuo ng tinatawag nilang Seven Great Sect. At kontrolado nga daw ng Forbidden Area ang lahat ng kanilang nasasakupan, ang mga tinatawag nilang cities ay tila mga stopovers lang umano at ginagamit sa pag-transport ng resource, habang ang mga city lords naman ay puppets lang ng mga taga-Forbidden Area, na pwedeng palitan anumang oras. Dito nga ay sinabi din ni Zuan na ang leader ng Seven Great Sects, ay mga kasuklam-suklam na kriminal, at ang bawat isa nga daw sa kanila ay maestro level. Mga kilalang kriminal nga daw ang leader ng Seven Great Sect sa Luniverse, hanggang sa natalo at nahuli sila ng dating hari ng Luniverse at kinulong sa mundong ito. Kaya naman biglang napapatanong ang ating bida sa kung ano daw kaya ang iniisip ng dating hari, at kung bakit hindi niya pinatay ang mga kriminal at bagkus ay kinulong lang niya. Sunod ay tinanong naman ni Shu si Zuan kung narinig na ba niya ang Never-Aging City o Immortal City, pero hindi pa nga daw naririnig ni Zuan ang patungkol sa lugar na sinasabi ng ating bida, at bukod doon ay wala umanong Never-Aging City o Immortal City sa 7 cities dito. Agad na ding sinabi ni Zuan ang pangalan ng 7 cities na alam niya, hanggang sa hindi nga niya masabi ang pangalan ng pang-7 city, kaya naman tinanong ng ating bida kung mahirap ba talagang tandaan ang pangalan ng cities sa mundong ito. Napakamot naman sa ulo si Zuan, na sinasabing hindi naman daw mahirap matandaan ang pangalan ng mga city, pero kakaiba o weirdo nga daw ang pangalan ng isa. Hanggang sa bigla niya itong maalala at sinabi na ang pangalan umano ng isang city, ay Lucien, how are you doing old man o how is your health old man? Kaya naman laglag ang panga ng ating bida habang sinasabi na tila sip-sip umano ang nagpangalan sa city na yun. Parehas tayo ng iniisip wika naman ni Zuan, na iniisip nga din daw na sip-sip ang nagpangalan sa city na yun, sabay sabi na malamang sa may kinalaman din si Lucien o ang binanggit na pangalan, sa paggawa ng pangalan ng city na yun. Malamang sa ang matandang ay gustong-gusto na kinakamusta siya, at malamang na konting bola lang ay matutuwa na siya wika pa nga ni Zuan, pero sa hindi malamang dahilan ay biglang ang nagdilim ang muka ng ating bida. Agad na din niyang binigyan si Zuan, na nakalimutan umanong basahin ang horoscope niya ngayong araw, pero sinabi naman ni Shu na kahit nabasa pa niya ang kanyang horoscope, ay hindi din siya matutulungan nun o iligtas sa kamay ng ating bida. Agad na din niyang tinanong kung nabalitaan ba ni Zuan ang balita, patungkol sa City Lord ng Tongwan City na pinatay. Nabalitaan ko nga yan wika naman ni Zuan, sabay sabi na siguradong si Xiaoyu umano ang pumatay sa City Lord, dahil wala namang kasing lupit si Xiaoyu pagdating sa mga ganong bagay. Sinabi nga din nito na hindi kailangang mag-alala ng ating bida, dahil ang mga City Lords ay madalas namang napapalitan. Pero ang pinakamalala nga daw na pwedeng mangyari, ay ang magpadala ng tauhan ang mga taga-sekta upang habulin at takutin si Xiaoyu, para na din manahimik ang mga puppets o tauhan nila. Matawa-tawa naman ang ating bida nang sabihin ni Zuan na hahabulin at tatakutin nila si Xiaoyu, sabay sabi na hindi sila magkakaroon ng problema kung papalitan na lang nila ang City Lord. Pero kung susubukan pa nga daw nilang habulin at takutin si Xiaoyu, ay baka hindi lang City Lord ang kailangan nilang palitan, kundi pati ang master o leader ng sekta. Samantala sa mansion nga kung saan nananatili si Xiaoyu, ay abala ito sa pagbabasa ng magazine habang kumakain, at habang nalilibang nga siya ay biglang binutis ng malaking espada ang bubong ng mansion. Matapos ngang magkaroon ng pagsabog, ay agad na sumigaw ang matandang ito sa labas ng mansion, at hinahanap nga niya kung sino ang pumatay sa City Lord, gayon na din ang nang insulto umano sa pangalan ng kanilang sekta. Nagpakilala nga din ito bilang si Shi Tongwan, ang master ng Tongwan sect, sabay sabi na mas makakabuti daw kung sumuko na ngayon din, ang pumatay at nang bastos sa sekta nila. Sabay sabi na hindi daw niya papatayin ang dalagita kung masasarapan siya sa kama, pero bigla nga ding nagdilim ang kanyang muka matapos maramdaman ang presensya ni Xiaoyu, na agad-agad ay nagtungo sa kanyang likuran. Agad na din siyang sinipa sa likod ni Xiaoyu, kaya naman biglang namula ang mga mata nito nang dahil sa sakit na kanyang naramdaman, habang napapatanong sa kanyang sarili kung isa din daw bang maestro si Xiaoyu, dahil palm unit nga daw siya ng space o void. Agad na din itong nagulat, matapos niyang makita ang tila isang malaking halimaw na gawa sa buhangin sa kanyang harapan,
at bigla nga din siyang nakain ng lupa. Habang naglalakad naman si Xiaoyu, ay napapatanong siya kung leader daw ba talaga ng sekta ang matanda, pero na-surprise nga daw siya dahil mismong leader na ng sekta ang nagtungo sa kanya. Agad na din niyang sinabi na mayroon siyang mga bagay na kailangang malaman, kaya naman mas mainam kung iwanan na ng matanda ang kanyang kaluluwa sa mga kamay ni Xiaoyu. Pero bigla nga ding bumukas ang bibig ng halimaw na gawa sa buhangin ni Xiaoyu, at dito ay tinanong ng matanda kung bakit ang lupa o buhangin umanong nililipad ng hangin, ay tinatawag na alikabok. Sabay labas sa kanyang aura at kapangyarihan upang wasakin ang halimaw na buhangin ni Xiaoyu, at sinabi na matapos umanong liparin ang mga alikabok, o matapos mapunta sa ere ang lupa ay wala na umano itong silbi. Agad na din itong sinabi na bata pa umano si Xiaoyu at ang kanyang kasamahan, kung saan ay hindi nga daw ganun kadaling maabot ang kapangyarihan na mayroon sila ngayon. Kaya naman kung handa daw si Xiaoyu na maging tagasunod at alipin niya, ay handa siyang palagpasin ang pagpatay ni Xiaoyu sa City Lord ng lugar na ito, gayon na din ang pangbabastos niya sa pangalan ng kanilang sekta, sabay tanong kung nais ba siyang pagsilbihan ni Xiaoyu. Na sinabi namang mataas masyado ang tingin ng matanda sa kanyang sarili, sabay tanong kung sino umano ang magnanais na maging master, ang mahinang nilalang na tulad ng matanda sa kanyang harapan. Dahilan upang muling magalit ito, at sabihin na wag umano siyang sisisihin ni Xiaoyu kung magiging malupit siya, sabay tawag sa kanyang malaking espada at thunder magic umano. Halo-halong emosyon naman ang naramdaman ng mga tao sa kanilang nakikita, at matapos nga nilang makita ang dambuhalang espada, ay agad na nagtakbuhan ang mga ito, habang sinasabi na kalaban ng bagong City Lord na si Xiaoyu ang Sect Master. Pero sa totoo ay masyado ang tuwa ng lalaking ito, dahil hindi nga daw niya inaasahan na mismong ang Sect Master ang gagawa ng aksyon, matapos siyang magpadala ng lihim na mensahe sa sekta. Pero bigla nga itong nahulugan ng tila lusak na tae sa ulo, kaya naman biglang nagdilim ang kanyang muka, habang tinatanong kung bakit umano ang Premium Sun, ay nahuhulog mula sa kalangitan. Muli ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay walang ibang ginagawa si Xiaoyu kundi iwasan ang bawat pag-atake ng matanda sa kanya. Habang patuloy naman sa pag-atake ang matanda, ay humahanga ito sa abilidad ni Xiaoyu, dahil matapos nga daw niyang gamitin ang malakas na teknik niya, ay nagagawa pa din itong iwasan ni Xiaoyu at bukod doon ay hindi pa din niya mapinsala ang dalagita. Pero nagtataka nga din siya, dahil matapos umano niyang pasabugin ang buhangin kanina, ay wala pang ginagawang pag-atake si Xiaoyu at ang kanyang kasama sa ilalim ng lupa, sabay tanong na din sa kanyang sarili kung ano kaya ang plano nila. Hanggang sa bigla nga siyang nahulugan ng buhangin sa kanyang pisngi, at pagtingin nito sa kalangitan ay biglang umulan ng buhangin. At ilang sandali lang din ang nakalipas ay bumuhos sa kanya ang buhangin, kaya naman masyado ang gulat nito habang napapatanong sa kung paano ito nangyari, paano niyang naitago ang buhangin sa kalangitan, paano niyang nagawa ang bagay na ito tanong pa nga ng matanda. Napansin mo na palawika lang naman ni Xiaoyu sa kanya, sabay sabi na sulit umano ang ginawa niyang pagtatago ng buhangin sa kalangitan ng ilang araw, pero ang nakakatuwa nga daw ay walang nakapansin na unti-unti niyang dinadala ang buhangin sa itaas. Sinabi nga din ni Xiaoyu na dahil kay Newton at sa tulong na din ng law of gravity, ay maaari umanong magkaroon ng isla ng buhangin o lupa sa kalangitan, basta sapat ang laki at bigat nito. Buti na nga lang daw at pinasalubungan pa siya ni Shu ng Premium Sand matapos siyang makabalik mula sa Japan, at dahil nga din daw sa binigay na Premium Sand ni Zujin sa kanya, ay siguradong walang kawala ang kanyang mga makakalaban. Nagpatuloy nga siya sa pagbuhos at pagbilog ng buhangin sa tuktok ng matanda, habang sinasabi na ang white sand na meron siya, ay hindi mabilang o halos walang limitasyon ang dahil na din sa tulong ng abilidad ni Anthony. Agad namang palm unit ng space ang matanda, sa pagnanais na matakasan ang hinandang pag-atake ni Xiaoyu sa kanya, habang iniisip na din na kailangan niyang makaalis sa lugar na ito, dahil kung hindi ay siguradong katapusan na niya. Pero ginamit nga ni Xiaoyu ang mga buhangin ni Anthony, upang gawing kadena at mabind ang mga paa ng matanda, na bigla ding naramdamang tila bumigat umano ang kanyang katawan at hindi kayang sirain ang kadena. Hanggang sa bigla nga din niyang makita ang bishop, dahilan upang mapatanong siya sa kung paano umanong napunta sa harapan niya ang bishop, hindi nga daw niya naramdaman ang aura nito at bigla na lang dumating. Sabay sabi na hindi siya pwedeng sumuko at mamatay sa lugar na ito, matagal na nga daw siyang nabubuhay at naghihintay sa taong yun, upang hayaan na siyang makabalik sa labas ng daigdig na ito o sa Luniverse.
Pero bago pa nga siya makapasok sa pinunit niyang void, ay mabilis namang lumundag at sumugod si Xiao Yu, upang sipain ang matanda patungo sa buhangin na kanyang tinipon. Dinagdagan pa nga ni Xiao Yu ang kadena ng matanda, kaya naman wala na itong nagawa kundi sumigaw at sabihin na hindi ito maaari, hanggang sa bigla na nga lang siyang natahimik nang unti-unti siyang lamunin ng mga buhangin ni Xiao Yu. At matapos ngang mabalot ng buhangin ang matanda, ay sinabi ni Xiao Yu na ang lahat ng memorya at alaala ng matanda, ay pagmamay-ari na niya ngayon. At pagpitik nga ni Xiao Yu sa kanyang daliri, ay agad na nagkaroon ng pagsabog sa dambuhalang bola ng buhangin niya, agad na din niyang hinigop o inabsorba ang kaluluwa ng matanda matapos siyang mamatay. At dito ay naisip nga ni Xiao Yu na maging ang bishop, ay magiging maestro na din sa pagkakataong ito, iniisip nga din niya na dahil sa support skills na meron ang bishop, ay mas madaming tao ang maliligtas niya sa hinaharap, at higit sa lahat ay makakatulong nga daw ito sa mga haharaping laban ng ating bida. Sunod ay sinabi ni Xiao Yu na kailangan muna niyang magtago sa ilalim ng lupa, upang basahin at alamin ang mga impormasyon sa memorya ng matanda. At makalipas nga lang din ng ilang sandali, ay sinimulan na niya ang pagbabasa sa memorya ng matanda, at umaasa na sana ay makakuha siya ng magandang impormasyon sa alaala ng matanda, na namuhay ng ilang libong taon. Samantala sa piitan naman kung saan nakakulong ang ating bida, ay sinabi ng mga bantay na ito na ang oras para ilabas ang tatlo sa kanilang selda. Kaya naman kinilig at namula pa ang mukha ni Zuan, habang sinasabi na ito na ang oras upang makita niya ang kanyang tagahanga, o ang City Lord na nagkagusto sa kanya, habang si Shu at Carol naman ay nanatili lang natahimik, matapos marinig ang pagpantasya ni Zuan na mukhang magkakajuwa na siya. Ilang sandali nang alang din ang nakalipas matapos silang makarating ng mansion, ay agad na sinabi ni Zuan na napakalawak umano ng bahay na ito, sabay tanong na din kung ganito ba talaga kayaman ang mga tao sa Looniverse. Sinabi naman ni Shu na maliit pa umano ang bahay na ito, dahil hamak na mas malawak umano ang kanyang mansion sa Looniverse, mas magarbo din dito ang mansion ko sa Royal Capital wika pa nga niya, sabay sabi na ang mansion na ito ay tila bahay kubo lamang kumpara sa mansion ng ating bida. Habang iniisip na ang mansion niyang tinutukoy, ay matagal nang na-demolished o winasak ng mga taong galit sa kanya sa Looniverse. Bigla namang sinabi ng taga-silbi na tumigil na sila sa paglalakad, dito nyo nahintayin ng City Lord upang hindi na madumihan ang kanyang mansion wika pa nga niya, kaya naman tinatanong ng ating bida kung bakit tila napakayabang umano ng taga-silbing ito. Pero bigla nga siyang nagulat sa itsura ni Zuan, kaya naman agad na tinanong ng ating bida kung ano ang nangyayari sa kanya, at kung bakit pinipilit niyang magkaroon ng abs kahit patabs naman ang meron siya. Pero agad lang din namang tinanong ni Zuan kung posible kayang babae ang City Lord ng lugar na ito, sabay sabi na wag umanong mag-alala ang ating bida, dahil paglabas ng City Lord at matapos siyang makita, ay tiyak na mahuhumaling umano ang City Lord kay Zuan. Kasing laki ng aking braso ang karga dako wika pa nga ni Zuan, kaya hindi umano papansinin ng City Lord ang sibat ng ating bida, habang si Shu naman ay naisip na palihim umano siyang minamaliit ni Zuan, sabay tanong kung titigasan kaya siya pag nakita niya ang City Lord ng lugar na ito. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay biglang kinilabutan ang buong katawan ni Zuan, matapos makita ang isang matipunong lalaki na lumabas at patungo sa kanila. Bigla na nga lang ding naging bato si Zuan, matapos sabihin ni Shu na sa lalaking ito umano gagamitin ni Zuan ang kasing laki ng braso niyang kargada. Agad nga din itong tinuro ang ibon ni Zuan, at tulad nga daw ng inaasahan niya na malusog talaga ang kanyang mga ibon, kaya naman bigla na lang din napamura si Zuan matapos marinig ang pananalita ng lalakwing City Lord. Bigla namang sumingit si Shu upang tanungin kung siya ba ang City Lord, na agad naman itong kinumpirma, sabay tanong kung alam na ba nila ang dahilan kung bakit sila dinala dito. Agad nga din niyang tinanong kung bakit may kasama silang babae, dahil lalaki nga lang daw ang gusto niyang makatabi sa kama. Pero sinabi naman ni Shu na bago umano nila pag-usapan ang espadahan, ay mas mainam kung sumagot muna siya sa katanungan ng ating bida, pero bigla nga silang tinakbuhan ng City Lord, kaya naman nagtaka at nainis bigla si Shu. Wala pa naman akong sinasabi bakit tumatakbo ka na tanong pa nga ni Shu, pero sinabi lang naman ng City Lord na mayroon umanong kumakalat na chismis, patungkol sa pagpatay ng mga baguhan sa lugar na ito sa mga City Lord. Agad na din niyang tinanong kung ano umano ang plano ng ating bida, sabay sabi na mukhang masasarap ang mga espada nila, pero mas mahalaga pa din daw ang kanyang buhay. Kaya naman agad na ginamit ni Shu ang kanyang kidlat,
dahilan upang mangisay ang buong katawan ng lalakwing City Lord sa lugar na ito. At sa pagbagsak nga niya, ay naisip nito na masyado umanong malupit ang ating bida, sayang nga lang daw at hindi niya natikman ang lupit nila sa kama, sabay sabi na sigurado umanong para sa ating bida, ay mas madali pa siyang patayin kaysa sa mga langgam. Agad na ding lumapit sa kanya ang ating bida, kaya naman mabilis nitong tinanong kung ano ang gagawin ni Shu, at kung papatayin daw ba siya ng ating bida. Pero pinagalitan lang naman siya ni Shu, at sinabi na andito lamang siya dahil sa may gusto siyang itanong, at ito nga ay sa kung paano umano siyang nagkagusto sa matabang katulad ni Zuan, kaya naman nakatanggap siya ng negative points mula kay Zuan. Pero tinanong lang naman ito kung hindi ba dapat ang sitwasyon muna nila ang tanungin ng ating bida, at kung bakit sila kinulong o kung bakit nila kinukulong ang mga baguhan. Sabay sabi sa ating bida na isa na siyang maestro level, pero bakit daw nagtungo siya dito para lamang tanungin, kung bakit niya nagustuhan ang malusog o matabang si Zuan. Pero kinidlatan naman ni Shu ang kanyang puwet, sabay sabi na tigilan na niya ang kung ano-anong sinasabi niya, dahil mas makakabuti sa kanya kung sasagot siya sa tanong ng ating bida. Dito nga ay sinabi ng City Lord na sa totoo lang umano, ay hindi naman siya ang may gusto sa matabang si Zuan, dahil ang totoong may gusto sa kanya ang kanilang sect master. Pinadala nga daw niya si Zuan dito ngayong gabi, dahil mayroong manggagaling mula sa kanilang sekta upang sunduin si Zuan, at dalhin sa kanilang sect master. Kaya naman nasabi na lang ng ating bida, na mukhang ang sect master lang daw nila ang makakasagot sa kanyang katanungan, sabay tanong na din kung nasaan ang kanilang sect master, dahil si Shu na umano ang personal na magtatanong kung bakit niya nagustuhan si Zuan. Naisip naman ng City Lord na masyado daw talagang malupit ang ating bida, sabay tanong sa kanyang sarili, kung talaga daw kayang tatanungin ng harap-harapan ni Shu sa kanilang sect master ang mga bagay na yon. Habang si Zuan naman ay sinabi na malamang sa may plano na naman ng ating bida kaya niya ginagawa ito, malamang sa nais niyang pabagsakin pati ang sekta nila Wika pa nga niya, habang si Carol naman ay natatawa lang sa kanila. Hanggang sa dumating nga ang isang taga-silbi, at agad nitong tinanong kung ano ang nangyayari sa kanilang City Lord, pero matapos tumingin ng masama sa kanila ang ating bida, ay bigla nitong sinabi na magtatawag na lang siya ng mga sundalo, sabay sabi sa ating bida na mas mainam kung pag-usapan na lang nila ang lahat. Agad na din niyang sinabi na kung ayaw daw pagsilbihan ng ating bida ang kanilang City Lord, ay pwede naman sigurong siya na lang ang pagsilbihan ng City Lord nila. Kaya naman agad na napatingin si Shu sa City Lord, habang iniisip na ito ba ang tutuhag sa kanyang puwet, sabay bigay ng negative points sa kanyang sarili. Magandang idea yan, wika naman ni Zuan na masyado ang pagtawa, sabay sabi na ngayon ay maro-romansa ng husto ang ating bida, na mabilis namang nagtungo sa kanyang likuran. Nilagyan nga niya ng 2 itlog ang ulo ni Zuan, sabay sabi na ngayon ay natakasan sila ng mga taga-silbi, at dahil sa mga yun ay tiyak na magkakaroon ng gulo at malalaman ng lahat ang nangyari, sabay tanong na din kung ano na ang dapat nilang gawin, dahil wala pa nga daw siyang naisip na plano. Bigla namang tinanong ni Carol ang City Lord, kung saan matatagpuan ang Never-Aging City, pero tinanong lang din naman siya ng City Lord kung ano umano yun, sabay sabi na wala siyang alam na city na mayroong ganung pangalan. Dahil dito ay sinabi ni Carol na malamang sa hindi din alam ng mga tao sa lugar na ito ang Never-Aging City, dahil maging ang City Lord nga daw ay hindi ito alam, tama kawika naman ni Shu, at mukhang ang mga sect master nga lang daw ang nakakaalam o maaaring magbigay ng kasagutan. Kaya naman agad niyang tinanong ang City Lord ng mga bagay patungkol sa mga sekta, at dito nga ay sinabi ng City Lord na ang master umano ng Chi Immortal Sect, ay dating malupit na governor sa isa sa mga lungsod ng Luniverse. Pero bigla nga daw may pumasok na katanungan sa ating bida, na muling tinanong ang City Lord kung ang pangalan ba talaga ng kanilang sect, ay Chi Immortal Sect, o wika naman ng natatakot na City Lord sabay sabi na hindi siya nagsisinungaling sa ating bida, kaya sana daw ay wag siyang pagdudahan. Hindi ako nagdududa sa iyo, wika naman ni Shu, sabay tanong kung ano ang pangalan ng sect na nakakasakop sa How are you doing, old man, o how is our health, old man city? At sinabi nga nito na ang pangalan umano ng sekta o sect nila, ay How's your health lately, Lord Lu Sect, kaya naman tinanong ng ating bida kung hindi ba sila nawirduhan sa pangalan. Pero sinabi naman nito na kung hindi lang sana galit ang sect master nila kay God Lu, ay malamang sa ganun din ang pangalan ng lugar at sekta nila ngayon. Sabay sabi na kahit umano kakaiba ang pangalan ng sect na yun,
ay walang naglalakas ng loob na kalabanin ng sect master doon, dahil pag napalapit nga daw sila sa sect master ng lugar na yon, ay tila naging kaibigan na nila ang isang dragon o tigre. At habang patuloy pa nga siya sa kung ano-anong sinasabi at papuri niya sa God Luumano, ay naisip naman ng ating bida na hanggang dito sa lugar na ito, ay mayroong siraulong panatiko ang dating hari, sabay tanong sa kanyang sarili, kung bakit pa ba niya tinanungang patungkol sa lugar at sekta na yon.